pero may mga limiting beliefs siya, mga thoughts, unwanted thoughts. And yun yung nagre-reflect sa inyong relationship. Kaya kayo nag-aaway, kaya kayo nagkakaroon ng conflict. Yung fears niya, it's being pushed out in your reality, kaya na-experience nyo. Lumaki itong person mo na malungkot. Lumaki itong person mo na hindi maganda yung nasa energy field niya, nasa quantum bubble niya. Kaya yung nasa isip ng person mo is puro nega. Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is feelings reading, ano ang nararamdaman niya sa'yo. So titingnan natin kung anong nararamdaman sa inyo ng inyong partner or specific person. Combination guys ng positive and negative energy, general reading lang. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed. If in case na hindi kayo naka-resonate dito, mga kapiksi, pwede nyo panoorin yung video sa zodiac sign ng person nyo guys. Alright, so eto mga kapiksi, nararamdaman natin yung pag-uurong-sulong nitong person nyo, no? Meron tayong you came closer than anyone, pero I couldn't let you get close to me. Ibig sabihin nito mga kapiksi, no, para sa person nyo, kayo yung tao na hinayaan niya na mapalapit sa kanya, kumbaga sa lahat ng ex niya, sa lahat ng naging karelasyon niya, sa lahat na nagkaroon ng connection sa kanya, kayo yung pinaka nasa taas, top 1, ganyan, honor student, yeah. Kayo yung top 1 para sa kanya, okay? Ikaw yung pinaka naging close sa kanya, but at the same time hindi niya rin mahayaan na mapalapit ka sa kanya ng todong-todo, ng bonggang-bongga, mga kapiksi. Dahil itong person mo, may mga takot siya, self-doubt, sa buhay niya, my life is not as together as it seems. So, pwedeng this person, pwedeng may mga traumatic past ito sa kanyang childhood or sa kanyang past, in general sa buhay niya. Parang hindi siya proud sa buhay niya, okay? Baka ma-disappoint ka, baka ma-frustrate ka, baka kung ano yung isipin mo sa kanya, ganyan, dahil ganito yung buhay niya, dahil ganito siya. Baka meron din siyang mga bad habits before na kumbaga bad impression. Takot siya sa mga bad impression or mga bad thoughts na pwede mong maisip against your person. Pwede rin sa family background niya mga kapiksi, okay? Kasi baka mamaya hindi rin maganda yung background ng family niya, tapos parang that is something na hindi siya proud. May mga ganun di ba? Parang baka hindi niya ako matanggap kasi ganito, ganyan, di ba? Sometimes may mga ganung klaseng pattern of thoughts tayo. So sila ganun din mga kapiksi, okay? So kahit na gustong-gusto ka ng person mo or mataas yung pagtingin niya sa'yo, hindi niya rin mahayaan na parang naglalagay siya ng pader. Kahit na in a relationship na kayo mga kapiksi, let's say for example in a relationship kayo nitong person mo, parang hindi niya hinahayaan na naglalagay pa rin siya ng barrier between you and this person, lalo na kung magkaiba kayo ng lahi, no? Kung magkaiba kayo ng lahi, parang I'm sensing na may barrier sa inyo, may wall, may dingding na nakapagitan sa inyong dalawa, mga kapiksi. Alright? So, due to his or her personal reasons, mga kapiksi. But it's not about you. It's about them, okay? Wala kang kasalanan, hindi mo yun fault. It has something to do with him or her, lalo na sa past niya, okay? Right. So, comment down below guys if naka-resonate kayo dyan. Dito naman, tingnan naman natin yung nakapaloob na emosyon, mga kapiksi. Sa relationship nyo, pwedeng nararamdaman nyo, pwedeng nararamdaman ng person nyo.
pwedeng nararamdaman nyo parehas, okay? And habang sinashuffle ko to guys, no, meron tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwede kayong magpabook ng coaching session with me. Pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, okay? Alright. So, ito na guys, lumalabas na. Ito mga emosyon nyo to. Yung sinasabi natin inadequate and discouraged. Ito yung reason kung bakit hindi kanya mahayaan na lumapit sa kanya, because his life or her life is not together as it seems. Feeling niya hindi siya okay, feeling niya inadequate siya, feeling niya may kulang, feeling niya not good enough, no? And mabilis siyang panghinaan ng loob, lalo na kung iniisip niya yung mga impressions. Parang napaka-importante sa kanya ng impression, kapiksi, no? Parang very important sa kanya kung anong iisipin mo about him or her. Big deal sa kanya. Parang medyo perfectionist itong person mo. Gusto niya parang puro good impression lang yung naiisip mo sa kanya. Again guys, sabi ko nga, maaaring may kinalaman yun sa kanyang past, no? It's not about you, pero yun sa kanila yun, no? Parang not good enough, always never enough, palagi may kulang, palagi may mali, at saka yun nga, parang mabilis siyang ma-discourage, panghinaan ng loob, mga kapiksi. Alright? Pero for some of you naman, with this fulfill, parang sa'yo niya nararamdaman yung fulfillment, no? Parang you complete them, Nox. Borrowed line, di ba? Jerry Maguire, you complete me, okay? Parang yun, no? Ikaw yung kumukumpleto sa kanya. Ikaw yung missing piece of the puzzle ng person mo. Ikaw yung other half niya. Ikaw yung nawawala niyang, chenes, ganyan. So, dahil sa'yo, nararamdaman niyo yung fulfillment sa buhay, pero kung siya lang mag-isa, marami siyang halash sa buhay, mga kapiksi. So, meron din ako nararamdaman na may pagkanega din itong person mo. So, again, it's not about you. Yun ay dahil sa kanya, mga kapiksi. Alright? So, kailangan ito ng pangunawa and aruga, pagmamahal nitong person mo. And kung hindi mo nararamdaman na mahal ka ng person mo, that's because yun yung kulang sa kanya. Especially nung bata siya, baka lumaki siya sa environment na hindi masyadong mapagmahal, hindi masyadong emotional yung mga tao, hindi masyadong nagpaparamdam or nag-express ng love nila. Kaya hindi niya rin yun ma-express sa'yo because he or she doesn't know how to do it. Hindi niya nakalakihan. Okay? Alright. So, comment down below, mga kapiksi, if nakaresonate kayo dyan. Aris, tingnan natin yung nararamdaman sa inyo ng person nyo gamit itong deck na to. Shuffle ko to guys. Hanapin ko yung energy ng feelings at saka yung energy ng Aris. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course, kapiksi. Sobrang ganda talaga niyan and marami kayong matututunan. And magbibigay din ako ng 1 free pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course until September 31. So mag-email na kayo, mga kapiksi. So ito yung energy ng feelings guys, tapos ito yung energy ng Aries. Meron tayong presence dito ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, you may be dealing with an air sign. Or baka may ganyan sila sa kanilang natal chart, mga kapiksi. Itong person mo, no, meron tayong cheating energy dito, betrayal energy, mga kapiksi. If hindi nyo to na-experience sa relationship nyo, I'm sensing na ito ay past experience ng person mo. That's why nagkakaroon siya ng doubts, no? I'm sensing na itong person mo, na biktima ito ng
backstabbing sa past niya. Yun yung mga fears and doubts niya. And that may also be the reason kung bakit parang nilalagyan niya ng wall or ng pagitan. Nag-hold back yung person mo sa kanyang true feelings sa'yo because he or she is trying to protect himself or herself to prevent this from happening again. Meron siyang trauma na or pwedeng nakita niya yon sa kanyang parents na baka naghiwalay yung parents niya due to cheating, ganyan, divorce, hiwalay, or sa mga friends na kakilala niya sa circle niya, mga kapiksi sa kanyang quantum bubble, okay? And nagtanim yon ng takot sa kanya. Kaya itong person mo, meron din siyang ganong klaseng fear na baka magkaroon kayo ng ganong klaseng issue. Guys. Pero yung sinasabi natin na itong person mo, feeling niya you are helping them, no? Parang tinutulungan niyo sila na ma-overcome yung trauma nila, mga kapiksi. Part kayo ng healing nila. And your person is very proud of you. Sobrang proud na proud siya sa'yo. Proud na proud sila na ikaw yung person nila. Para kayong Miss Universe or Mr. Universe sa kanila. Feeling niya kuha siya ng jackpot sa iyo, mga kapiksi. Pero may mga limiting beliefs siya, mga thoughts, unwanted thoughts. And yun yung nagre-reflect sa inyong relationship. Kaya kayo nag-aaway, kaya kayo nagkakaroon ng conflict. Yung fears niya, it's being pushed out in your reality, kaya na-experience nyo. Lumaki itong person mo na malungkot. Lumaki itong person mo na hindi maganda yung nasa energy field niya, nasa quantum bubble niya. Kaya yung nasa isip ng person mo is puro nega. Yun yung reason kung bakit this person feels not good enough dahil dun sa mga experiences niya, sa mga nakalakihan niya na parang palaging kulang, palaging may conflict, ganyan. It's because yung upbringing niya, mga kapiksi, sabi ko nga, it's not about you, it's them, no? Hindi maganda yung kinalakihang environment ng person mo, mga kapiksi. And lahat ng fears niya nagpo-push out sa inyong reality, mga kapiksi. So may mga unwanted thoughts siya na ilalabas sa iyo sa relationship niyo, mga kapiksi. And kagaya nga ng sabi ko, malungkot itong person mo deep inside and ikaw lang yung nagpapasaya sa kanya. Lalo na kung palagi mo siyang iniintindi, parang ikaw lang yung nakakaintindi sa kanya. So this person needs love and care, parang baby. Kailangan nyo rin dito ng mahabang pangunawa sa person nyo. Kailangan nyo ng mahabang pangunawa, pagtitiis, and you need to secure them. Kumbaga parang kailangan yung iparamdam sa kanila or ipaalam sa kanila na they are safe and secure. Kasi itong person na to, meron siyang fear of abandonment, rejected, backstab, ganyan. So meron siyang ganong mga takot, mga kapiksi. Alright? So, comment down below. Umuulan na. Comment down below, Aries, if nakaresonate kayo dyan sa reading na yan. Ito yung ating New Moon Kapalaran, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.